at samahan, kikilalanin natin. Sa walang-wala nagsimula, ngayon sobra-sobra ang biyaya. Silang patunay na aasenso din ang buhay kapag kaya ni hubby, kaya ni wifey. Mga kapatid, kapamilya at kaibigan, ako si Corina at ito, ang Rated Corina. Handa na ba kayo? Ang kanilang opisina ay kasing laki ng mall. Ang kanilang bahay, malapalasyo. At mayroon ding 40 mamahaling sasakyan at koleksyon ng mga branded na bag. Nako, lahat yan. Ni sa panaginip ng nakakarami sa atin, hindi inakalang matitikman din ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang dream life nila ngayon, malayo sa buhay nila noon na isang kahig, isang tuka. Pero walang problemang hindi kayang solusyonan kung teamwork ng mag-asawa ang tututukan. Success ang resulta kapag ang kaya ni hubby, kaya ni wifey. Hindi po ito palasyo, kundi bahay. Ang mga magagarang sasakyan na yan wala sa showroom dahil sa parking lot lang yan ang mismong nagmamay-ari. Itong mga koleksyon ng mga mamahaling Lucky Charms, hindi po yan binebenta, ha? At ang successful business na ito na pinapakinabangan lang naman ng napakaraming empleyado na halos lahat ay taga-Pasig. Lahat ng yan, naku, isang mag-asawa lamang ang pinagpalang nabiyayaan ng lahat. Pero paglilinaw ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, hindi daw po ito magic o instant nilang nakuha. Dahil ang totoo, nagsimula sila sa wala. Tubong Bicol si Curly, ipinanganak na mahirap pa sa daga. Magsasaka ang ama at mananahi naman ang ina. Siyam silang magkakapatid. Bata pa lang, ramdam na niya ang malaking kakulangan sa pinansyal na aspeto ng buhay. Ang pagdidildil ng asin, normal na yan sa kanilang pang-araw-araw. Kung ano po ang magkaroon kami, parang katulad ng may kasabihang isang kahig, isang tuka. Noong mga panahon po na yun, minsan, hindi po totoo yun yung isang kahig, isang tuka. Kasi sa amin, noong mga panahon na yun, 2 kahig, minsan may matutuka, minsan wala pa. Ay, totoo ba? Opo. Tapos yung kanin po namin doon, tumatagal po ng 1 linggo yun kasi nilulugaw namin yun. Asin lang, pag minalas-malas ka pa, dahil ang layo-layo ng bayan at naubusan ka ng asin, lugaw na walang asin. Nang siya'y magbinata, nagpasya siyang hanapin ang magandang kapalaran sa Maynila. Gaya ng ilan na nakipagsapalaran, hindi ito naging madali kay Curly. Matitinding pagtitiis ang sumalubong sa kanya. Sa squatters area sa floodway sa Pasig, dinala si Curly ng kanyang mga paa. Nakitira sa kanyang mga kamag-anak. Wala po kami bahay dito sa Pasig, kundi yung bahay lang namin na tinitirahan sa bahay ng tiyuhin ko na janitor naman po sa simbahan ng Pasig. Nakikitira kami doon. So sa sobrang dami namin, parang naghanap na lang po yung kapatid ko at saka ako na matitira sa Floodway East Bank. Kami po ang mga pangunahing nagpasimuno ng squatter dyan sa Floodway East Bank. Nagtatrabaho noon ang tiyuhin ni Curly bilang janitor sa simbahan. Dito siya pinasok magtrabaho dahil alam niyang ito ang pinakamabilis na paraan para may mapagkakitaan. Pagka nagtatrabaho ako, nagmamapmap siya. Pag ako nagwawalis, walis din siya, tapos punas kami ng upuan. Tapos lahat ng ginagawa namin dyan, andun siya. Kung sa murang edad pa lang ay kinakaya na ni Curly ang mga laro ng kapalaran, gayon din naman si Sara. Kinaya niyang harapin ang bigat ng kanyang sitwasyon bilang anak ng OFW. Ipinanganak at lumaki sa England, United Kingdom si Sara. Waiter ang kanyang tatay doon. Chambermaid naman ang kanyang nanay. Ang buhay namin dun kasi parang ano kami, under government. So yung bahay namin, council flat siya, bigay yun ng gobyerno. And then pag-aaral namin doon, public school kami ng sister ko. Kung ano yung nakakain ng mayaman, kahit din kainin na mahihirap din doon. Edad 15 si Sara nang mapagpasyahan ng kanyang pamilya na permanente na silang manirahan sa Pilipinas. Sa sariling bansa, naramdaman niya ang buong pagtanggap sa kanya ng kapwa niya Pilipino nung siya'y tumuntong na ng kolehiyo. So nung bumalik na kayo dito, na at home ka naman? Sobrang at home. Lalo na nabubuli ako sa UK nung nag-aral ako dito. Welcome na welcome ako sa school. Ina-assist ako ng mga classmates ko. So dito ako nagkaroon ng self-confidence sa sarili ko. Kabaligtaran naman ang kay Curly. Mahirap man pero kinaya niyang magsakripisyo para maging titulado.
Sa simbahan sa Pasig na pinagtrabahuhan ni Curly, ginawa siyang sakristan mayor. Naawa po sa amin yung mga pare, pinag-aral po ako ng college kasama ng kapatid ko. Pero sa dami ng gawain, halos hindi matutukan ni Curly ang kanyang pag-aaral. Pasang-awa tuloy madalas ang kanyang mga grado. Sa Pasig Catholic College, nagkrusang landas ng dalawang tinadhana, sina Curly at Sarah. Bumuo ng love story na kahanga-hanga. Dahil lumaki sa UK si Sarah, normal na sa dalaga ang pagkakaroon ng British accent tuwing magsasalita. Naku, dito na in love si Curly. Naging classmate ko sa isang subject. So natatawa ako sa kanya kasi may accent siya sa pagsasalita niya. So ako naman natatawa ako dahil hindi ko maintindihan yung British accent niya. Tapos pinaglalaroan ko yung salita niya. Tapos parang totoo no, nagpapakute na ako sa kanya. Yun ang paraan ko para mapansin niya. Nagpalipad hangin na ang binata. Dito unti-unting nabaling ang kanyang atensyon kay Curly. Na yung mami niya is mother butler din ng simbahan, mga volunteers po. So sabi ko, naku, lahat ng mga volunteers sa simbahan, alam ko may mga kaya sa buhay yan eh. Okay. So takot na kagad ako dahil noong una baka mamaya sabihin, sino ka ba? Hanggang sa nagpasya ang langit na sila ay magsama. Sikretong nagpakasal sina Curly at Sarah dahil ayaw muna nilang ipaalam sa iba ang kanilang pagsasama. Nang siya'y magdalang tao sa panganay, nagpasya si Sarah na umalis at bumalik sa London. Pakiramdam kasi niya ay hindi pa kaya ni Curly na maging ama. Kinaya ni Sarah na magpakananay sa una nilang sanggol. Umuwi siya sa Pilipinas at dito nabuhayan ng loob si Curly na magpaka-ama. Niyaya niya si Sarah na magsama muli at nangakong kakayanin nila nang magkasama ang kahit anong problema. Sa hirap ng dinadaanan namin, parang naisip ko, may chance ba na umasenso pa ba kami or maging okay yung buhay namin? Pinangatawanan ni Curly ang hamong ito. Sinimulan niyang magtrabaho sa kanyang biyanan bilang foreman sa kanilang construction business. Sinikap ni Curly na pag-aralan ang negosyo. Kung kinaya ni Curly ang nakatoka sa kanyang responsibilidad, kinaya rin si Sarah na magampanan ang kanyang tungkulin sa negosyo. Si Sarah ginugol ang sarili sa admin works. Pero sa panahong yon, nangungupahan lang ang mag-asawa, nakatira sa butas-butas na bubong, malayo sa pangarap nilang buhay. Nung mga time po na yon, marami kaming timba, marami din kami palanggana. Pero ang purpose po nun, hindi para lagyan ng labahan, kundi para pag tumutulo, yung yero, talagay yung pangsahod dito na palanggana, tapos doon timba, palanggana, timba. Kasi umuagos yung yung na rin ang tubig. panghugas ng plato. Oo. May mga pagkakataon din daw na sinasalat sila sa pera at umuutang sa mga 5-6. Hindi sila naging palaasa sa magulang ni Sarah. Yun lang, kinapala ni Sarah ang kanyang muka para umutang sa kanyang mga kakilala. Ang sakripisyong iyon ni Sarah, abay nagbunga. Hindi nagtagal, nakapagpatayo na sila ng sariling construction company. Pero tila narinig ng langit ang kanilang mga dasal. Sa tulong din ng teamwork ng mag-asawa, nagsimula nang dumating ang malalaking proyekto sa kanilang construction business. So dito na nagsimula, Sarah, yung pagtulong nyo sa iba, noong medyo sobra-sobra na yung inyong blessings. Yes. Nung nakita na namin na nagiging stable na yung pamumuhay namin at medyo sobra-sobra na yung nabibigay sa amin, tumutulong kami sa kapwa namin. Kasi ang katwiran namin na is pag na-bless tayo ni Lord, magbalik tayo sa community ng blessings natin. Unti-unti nang nag-level up ang kanilang buhay, sunod-sunod ang kanilang swerte. Ang mag-asawang mahirap pa noon sa daga, naging hari at reyna na sa kanilang itinayong palasyo. Kung inaakala ninyong mall itong aking nasa likuran, naku hindi po, ito lang naman ang opisina ni Sarah. Bunga ng kanilang diskarte at pagsisikap. Sa loob ay nakakamangha ang interior design ng 6-story building ni Curly at Sarah. Dito makikita ang naglalakihang koleksyon ng mga kristal at Lucky Charms. Isa din sa dahilan ng swerte ng mag-asawang Diskaya ay itong pinaniniwalaan nilang mga lucky charm na kay dami at kay lalaki na kinukuha nila at nabibili sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ngayon, may 200 ng empleyado ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Kapamilya ang turing nila sa bawat tao na nagseserbisyo sa kumpanya. Nung pandemic, marami ang wala na trabaho, maraming kinapos. Pero sila, dahil pamilya ang turing sa amin, alam nila yung pangangailangan namin, hindi mo kailangang humingi, ibibigay nila kasi alam nila
pamilya ka nila eh. So, alam nila kung ibibigay nila. Alam nila yung pangangailangan mo. Lahat po kami dito parang ito na yung comfort zone namin. Parang pag umalis kami dito ay parang sa labas, pangit, ganun. Kumbaga, yun po yung excitement kahit po yung mga kasama namin iba. Nakakahanga rin ang koleksyon ni Sarah ng mga magagara at multimilyong halaga ng mga sasakyan. Halos hindi na magkasya sa kanilang multi-level parking lot o... Mula sa isang second-hand na sasakyan na madalas pang masira at tirikin. Ito na ngayon ang mga sasakyan ni Sarah at ni Curly. Hindi na lang isa kundi 4 na po lang naman na mga luxury cars. Bongga, hindi ba? Sa likod ng kanilang tinatamasang tagumpay, hindi nakakalimot ang mag-asawa na tumulong sa mga nangangailangan. Kaya nagtayo din sila ng Charity Foundation na bukas sa mga kapuspalad 24/7. Hands-on si Sarah dito. Pangarap kasi niya na maibahagi ang mga biyaya sa iba, lalo na yung mga naghihikahos daw sa buhay. This is our charity foundation area kung saan naka-stock yung lahat ng mga requests sa amin na iba-ibang lugar dito sa Pasig. So we have the grocery bags and then the rest is all bigas na.